Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. I have not much to offer you, not even you deserve, but still I come because your cross has placed in me my worth. Oh Christ, my gift of sympathy, whose wounds secure my peace. Your grace extends to call me friend. Your mercy sets me free, and I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I stand here unashamed. I have explained this kind of love. I'm humbled and amazed that you've come down from heaven's side and greet me face to face. Yeah, I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I'll stand here unashamed. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy,
I stand here unashamed. Good morning po sa bawat isa. So, this morning po tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago po yon, tayo po muna ay mananalangin. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Salamat Panginoon sa umagang to. Patuloy po kami nagpapasalamat, Lord God, sa pagkakataon na kami muli makapag-aral ng iyong salita. Hayaan mo sa umagang to, higit po namin maunawaan ng iyong mga salita. Buksan niyo po ang aming puso, ang aming isipan, Lord God. And Lord, maging lingkod mo, maging tungtungan lamang po ng iyong paa, Panginoon, sa umagang to. At ikaw po magpahayag sa aming buhay, Lord God. Maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng kapurihan. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ngayong umaga po ito, tayo ay mag-aaral at ang pag-aaralan po natin is gratitude. Okay, so buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 11. So, sabi po dito, "Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believe in vain." In verse 3, "For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that he was raised on the third day in accordance with the scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the 12, then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep." In verse 7, sabi po dito, "Then he appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me. For I am the least of the apostle, unworthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and his grace towards me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though I was not I, but the grace of God that is within you. Whether then it was I or they, so we preach and so you believe." So, ang Diyos po magpala sa kanyang salita. So, ngayon po pag-uusapan natin yung gratitude because of marami po sa atin, hindi lang kayo, but even yung maraming leaders or even I, dumarating yung time sa ating buhay since yung iba sa atin, taon nang may pagkakilala sa Panginoon. Dumarating po sa atin yung sinasabing nawawalan na tayo ng malalim or yung sinasabing deep gratitude sa ating Panginoon. Hindi na ganoon yung ating pag-honor, yung ating pag-respond sa Kanya. And also yung appreciation dun sa ginagawa niya. Sometimes, we neglected. And dumarating dun sa punto na parang hindi na tayo nasasatisfy sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. So, first po, ano bang ibig sabihin ng gratitude? So, sabi po dito, deep gratitude is the quality of being thankful, readiness to show appreciation for and to return kindness. So, ito po yung isang kahulugan ng gratitude o yung sinasabing pag-appreciate, yung malalim na pag-honor. Okay, so another term for or another meaning of gratitude is when you feel thankful for the good things in your life. This could be stuff people often take for granted, like having a place to live, food, clean water, friends, and family. Gratitude is taking a moment to reflect on how blessed, lucky you are when something good happens, whether it's small or big. So, ito yung dalawang klase ng sinasabing kahulugan ng gratitude. The first one is yung may in return, which is yung sinasabi po na kindness. So, kapag ang tao pala merong sinasabing gratitude or yung pag-honor, pagpapasalamat, ang sa kanya, handa siyang suklian yon ng kabutihan. And also po, sa gratitude, sinasabi din dito na mula doon sa maliliit na bagay, tao ba yan, sitwasyon ba yan, sistema ba yan, or kahit anong mga kaganapan sa buhay natin. Sinasabi po dito na ipinapagpasalamat natin sa Diyos. Sabi dito, even it is big or even it is small. So, whether maliit man yan na bagay na nangyari sa buhay mo, maganda man or pangit man, no, sinasabi dito na ipapagpasalamat daw natin. So, yun pala yung kahulugan ng gratitude. So, sa Biblia, meron tayong, gagamit lamang po ako dito ng dalawang example, but then, alam naman natin na marami talagang example sa Biblia na nagpapakita ng
sinasabing na-encounter nila or na-experience nila si God, but some of them, hindi nila na-recognize yung sinasabing kabutihan ng Panginoon. So, the first one is si Sarah. No? There are two phases lang na ipapakita po natin dito. Number one is si Sarah po. No? We all know na si Sarah po, meron na siyang pagkakilala sa Diyos. No? Meron siyang, sabihin na natin na relasyon kay Yahweh. Meron siyang pagkakilala kay Yahweh. But then, nung sinabi ni Sarah sa Genesis 18 verse 12 to 15, no? Sinasabi po doon na dumating yung time na nung nangako na ang Diyos kay Sarah. Kahit pa, sabihin po natin na marami ng pagkakataon na may pinatunayan ng Diyos sa kanyang buhay or may ginawa na ang Diyos kay Sarah at kay Abraham, dumating pa rin sa punto ni Sarah na, let's say, naging ungrateful siya first somehow or hindi niya na-appreciate yung pangako ng Diyos at this point. No? Sinabi ng Biblia na instead na ma-bless siya or maging excited siya, sinabi po dito na natawa daw siya nung sinabi ng Diyos na siya'y magkakanak. At dumating pa sa punto na dininay niya yun. Sinabi ng Diyos na parang, ba't ka natatawa? At sinabi niya, hindi ako natatawa. Parang ganun. So, makikita po natin dito na dumarating sa punto sa tao na kahit na nakita na nila or nakita na po natin yung kamay ng Diyos na gumawa sa ating buhay because of hindi pa ganun natin parang nakikita yung gusto lang natin, hindi natin minsan ma-appreciate, but then iba yung trabaho ng Diyos or iba yung gustong gawin ng Diyos sa gusto nating gawin or yung gusto nating makuha sa buhay po natin. And another one is si Joseph. Makita po natin dito si Joseph dun sa Genesis 50 verse 15 to 20 kung anong hirap yung kanyang pinagdaanan. But then, although ganun kahirap yung kanyang pinagdaanan, makikita din po natin kung paano niyang na-appreciate ang Diyos sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan. Sabi niya nga dito, you meant it evil for me, but God meant it for good. No, ginawa niyo ako ng masama, lahat ng yung ginawa niyo sa akin dahil meron kayong di magandang plano or ganun ka-evil yung motive niyo sa akin, pero niloob ito ng Diyos para sa ikabubuti ko at ikabubuti natin. Amen po. So, dito makikita natin na may iba't ibang klase ng tao kung paanong naiintindihan natin yung sinasabing trabaho ng Diyos sa ating buhay. No? May mga ilan sa atin na sobrang na-appreciate ang Diyos, na kung kaya ang respond nila sa Diyos talagang totally surrender ng kanilang buhay. Meron naman sobrang na-used to na sa kung ano yung ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. So sabi po dito, we Christians have the tendency to become so familiar with the continuous events of God's work in our lives that we forget to appreciate the smallest, even the biggest work of God to us. Na dumarating po pala sa atin na kahit na nakita na natin or naranasan na natin yung kamay or trabaho ng Diyos sa atin, dahil sa paulit-ulit na ginagawa ng Diyos yung kanyang kabutihan sa buhay natin, iniisip natin na parang wala nang bago, parang as is na siya. So dumarating sa atin na hindi na natin na-appreciate yung mga maliliit at kahit paminsan yung mga malalaking ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Sabi po dito that we thought that we already knew the next thing to happen until we fall into the complacency of our spirit, complacency of our hearts, that we forget to appreciate the smallest, complacency of our spirit and our hearts, that we became ungrateful children or people of God. So dumarating po sa atin na nagiging complacent na yung ating mga spirito, yung ating puso sa ginagawa ng Diyos. Nagiging na siya, yung iba sa atin kalos na yung heart, hindi lang dahil sa nagkakasala, but also nagiging parang sanay na sa kung ano yung ginagawa ng Diyos. At inisip natin, alam na natin kung ano yung next niyang gagawin, pero ang totoo, hindi naman po talaga. Amen po. So sabi po dito in 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, but understand this, that in all last days there will come times of difficulty. For people will be lovers of themselves, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unpeaceable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen, with conceit, lovers of pleasure that rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Avoid such people. So, sinasabi po dito na ito na yung mangyayari sa huling kapanahonan, na marami po sa atin na magiging ungrateful na daw, magiging self-centered na yung mga tao. So, ito yung dapat pong bantayan ng maraming Kristiyano po sa atin. Let's pray to God na lagi po natin
ma-appreciate yung kanyang ginagawa sa ating buhay. Even dun sa maliliit na bagay. Even dun sa parang pinakapangit na sitwasyon na ating buhay po, no? So, sabi po dito, when Christian become ungrateful, ito po yung nangyayari sa atin. Number one, we forget to appreciate. No, katulad ni Sarah, hindi niya na na-appreciate yung pangako ng Diyos. Kahit pa may mga una ng pangako at may mga una ng ginawa ang Diyos sa kanyang buhay, ang nangyari, hindi niya na-appreciate yung pinaramis ng Lord sa kanya. So sa atin din po, kapag nagiging ungrateful na tayo, hindi na tayo, nawawala yung gratitude sa atin, na hindi na po nakakalimutan po natin na ma-appreciate yung ginawa ng Diyos, yung kanyang ginagawa, at yung gagawin pa ng Diyos sa ating buhay. Kasi napako na po tayo doon sa parang, okay na, nakita ko na yung ginawa ng Diyos, as is na, parang okay na ako doon. Pero, there's more. May higit pang kayang gawin ang Diyos sa buhay natin, yung ina-expect natin na hanggang dito na lang, yung ina-expect mo na parang akala mo tapos na, hindi po ganun. Ang Diyos marami siyang kayang gawin. No? Ang kamay ng Diyos is hindi lang nalilimitahan sa kung anong kaya niyang gawin sa buhay natin dito sa mundo. But higit pa po doon. Yung trabaho ng Diyos hanggang eternal, kahit mawala na po tayo dito sa mundo. So, next po is, we forget to remember. Number one po is we forget to appreciate. Pangalawa po is we forget to remember. Yung mahalaga yung pag-alala po. No, naalala ko po yung pagka dumarating sa punto na parang nagiging cold na tayo, we have to remember ano na ba yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. And second is, ano na bang nagawa mo para sa Diyos. Yan po, para magkaroon naman ng parang motivation yung heart natin na doon natin maisip, kulang pa. Kahit ibigay po natin yung ating buhay, kulang pa. Kasi kung gaano kapangit yung itsura ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ganun din kapangit yung kasalanan natin, yung kakulangan natin sa Diyos. So, hindi yung sapat. Kahit ibigay po natin yung ating buhay in all, hindi magiging sapat po yung ating gagawin para magkaroon ng return yung ginawa ng Diyos sa atin. No, hindi natin ma-override or ma-overpower, ma-overwork yung ginawa ng Diyos. But then, meron tayong kakayanan na mag-respond sa Diyos ng tama. So, we have to remember. No? Kung may nanonood sa atin, kailangan maalala po natin na may ginawa na ang Diyos sa atin. At sabi po ng Biblia na kung ano sinimulan niya, yun ang kaya niya, tatapusin niya po yun. Amen po. So, sa bawat isa sa atin, ito yung nangyayari. Nakakalimot po tayo doon sa ginawa na ng Diyos. Di na natin na-appreciate, nakakalimutan na natin. And also, pangatlo po, we forget our purpose. No, nakakalimutan natin kung ano talaga yung purpose mo bilang isang tao. No, kung ba't ka nandito sa mundo. So, number one po, ano bang purpose po natin? No? We are citizenship of heaven. Tagalangit po tayo. No, hindi tayo tagalupa. So, dapat yung practice po natin, panglangit na. In Philippians 3 verse 20, but our citizenship is in heaven, and from it, we await a Savior, the Lord Jesus Christ. So, ayun yung purpose mo. Kaya ka nandito. No, kaya tayo nandito para maibalik, no, yung tayo ay tagalangit eh. So, sabi dito na nag-aantay tayo. So, sana hindi tayo mapagod mag-antay. No, yung purpose mo is to serve God and to worship God, to honor God. Yun po yung ating trabaho. No, yun yung purpose natin, to please God. And also, sinasabi po dito that we are children of God. No, in John 3 verse 2, sabi dito, beloved, we are the children now, and that we will has not yet appeared, but we know that when He appeared, we shall be like Him because we shall see Him as He is. So, ito yung isa pa po natin, purpose, no? Yung identity natin is maging katulad niya. No, we have to imitate Christ. So, ayun yung purpose talaga natin. We have to imitate Christ because of citizen tayo ng langit, hindi tayo tagalupa. Okay po? So, number 4 po is we forget our vision. No, dumarating sa punto na kakalimutan natin yung ating pangarap sa Diyos. Nagkakaroon na tayo ng ibang pangarap. Naalala ko nung nagsisimula ako po, meron tayong mga pangarap na gusto kong maging ganito kasama si Lord. Gusto kong, yung nagkakaroon ka ng vision na parang 5 years from now, 10 years from now, ganito na yung kalalagayan ko sa loob ng iglesia. Ganito na yung klase ng paglilingkod ko. But then, pag tumatagal na po, aminin natin, pag tumatagal na tayong mga Kristiyano, naiisang tabi na natin yung pangarap natin na kasama ang Diyos. Nagkakaroon tayo ng iba pang dreams. Nagkakaroon tayo ng ibang pangarap, which is ang nakakalungkot, hindi nakasama ang Diyos. Hindi na siya included. Nagsimula ka sa paglilingkod mo na included si God sa lahat ng pangarap mo. And then all of a sudden, dahil sa mga kung ano-anong demand ng world at kung ano-anong gusto mo pang marating, ano pang gusto nating gawin, dumarating po sa punto na we forget na meron tayo palang
pangarap na kasama ang Diyos, 'di ba? So, yun po yung mawala. So, magandang mangarap, but always include God to our dreams. No, huwag mawalan ng pangitain sa paglilingkod na dapat habang naglilingkod ako, ganito yung katatayuan ko, kasama ko si Kristo, kasama ko ang Diyos sa ginagawa ko. No, sa lahat ng ating gagawin, magkaroon po sana hindi mawala yung dream natin, yung mga pangarap natin sa paglilingkod na kasama ang Diyos. Yung dati naalala ko nung bata ako, naisip ko na sana, ano kayang ginagawa ko pag ako'y 22 na? Ano kayang ginagawa ko pag 30 na ako, pag 25 na ako? Kasi 9 years old ako na parating sa church, and nag-start ako mag-serve at least mga 11 years old or 11 years old. Doon ako nag-start na nagsiserve na. Then nagkakaroon ako ng dreams or karoon ako ng pangarap na 10 years from now or from that time or 5 years, ganito na kaya ako, ano na kayang ginagawa ko. So tayo po ba, nagkakaroon pa po ba tayo ng pangarap sa paglilingkod na after 5 years, 2 years from now, ganito na yung kalalagayan ko, yung ganito na yung estado ng relasyon namin ng Diyos. Amen po. So sana hindi tayo manawang mangarap na kasama ang Diyos. No, sabi po dito, makikita po natin na si Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10, makikita po natin dito yung pangarap niya is dalawa. Natutorn siya kung sinasabi po dito na parang dalawa yung gusto niyang mangyari. Parang kung nandito ako sa lupa, alam ko makakapaglingkod pa ako sa'yo, makapag-serve pa ako sa'yo at sa mga tao mo dito. At pangalawa, gusto ko na din umuwi sa'yo kasi alam ko makakasama kita. So, ayun yung pangarap ni Pablo. Ayun yung nakikita niya, ayun yung pangitain niya na parang ganun yung gratitude niya kay God. Kaya ganun yung respond niya. Dahil ganun din kalalim yung kanyang gratitude sa Diyos. So, sa atin po kaya, gaano na kaya kalalim yung ating pagpapasalamat, yung pag-honor sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen po. So lastly po is, we forget to respond. Ito yung nangyayari sa maraming Kristiyano. Dumarating sa punto na hindi na tayo nakakapag-respond ng tama sa Diyos. Yung sinasabing respond po dito, hindi lang yung paggawa sa loob ng iglesia, but yung sinasabing respond doon sa personal relationship natin with God. How's yung sinasabing relationship natin sa Panginoon? How's our devotion, our prayer, our connection to God? Sabi nga po ni Pastora Sara, isa sa pinaka-importante na communication sa lahat ng relationship is yung relasyon sa Panginoon. Because of sa tao, normal na communication lang, makapag-usap ka sa anak mo, sa tao. Even pag kinausap mo yung mga pets mo, communication, that's all. But then pag nakipag-usap tayo sa Diyos, yun lang yung communication na merong label, which is the prayer. Amen po. So, ganun siya ka-special kasi may label siya. Hindi lahat nalalagyan ng label. Sana all. Di ba? Pero hindi lahat or yung communication, wala siyang ibang label other than communication. But then yung paglapit natin sa Panginoon, yung pananalangin natin, meron siyang label, that is prayer. So, importante po sa atin yung magkaroon tayo ng maayos na pag-respond sa Panginoon. No, dahil yun yung nakakalimutan ng marami sa atin, yung proper respond to God. Even sa loob ng church, no, yung sinasabing respect sa gawain, respect sa word of God, 'di ba? Ayun yung nalilimutan na po natin, respeto sa Panginoon. So, ang taong totoong merong gratitude sa Diyos, no, yung katulad ng ginawa ni Pablo, nilay down niya yung kanyang buhay sa Diyos. Yun yung totoong nakakaintindi at nakakaunawa ng sinasabing deep gratitude. And kapag nakita po natin na hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon, marumi tayo, mahihiya po tayong hindi mag-respond ng tama sa Kanya. Amen po ba? So, sa bawat isa po sa atin, no, lagi po natin alalahanin yung kabutihan ng Panginoon. So that, at lagi nating alalahanin din yung ating karumihan. Para laging ma-refresh na hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon at lagi nating ma-appreciate na mabuti ang Diyos sa atin. Amen po. So, sa bawat isa po sa atin, ito yung lagi po nating aalalahanin. Learn to appreciate. Learn to remember. Amen? Alalahanin natin kung ano yung purpose natin. Alalahanin natin kung ano yung dream natin, yung vision natin with God. And also, learn to respond to God. Yung totoong nakaka-appreciate sa sinasabing goodness of God, nagre-respond ng maayos sa panawagan ng Diyos sa Kanya. Amen po. So, sa bawat isa po sa atin, ito po yung panawagan ng Diyos. Lalo na ngayong magki-Christmas, maalala naman natin na meron dumating na Kristo at nagsakripisyo ng kanyang buhay just to please the Father and just to save us.
Amen po, hindi just, kundi to please the Father and just to save us. Diba po? So, sana sa bawat isa po sa atin, ma-appreciate natin si God and maalala natin na makapag-respond ng tama sa Kanya. Amen po. So, sa bawat isa sa amin, maraming salamat po sa inyong oras, sa paglalaan, sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, tayo po ngayon ay manalangin. Let's pray. Lord, maraming salamat sa pagpapaalala sa amin na dapat po naming alalahanin, Panginoon, yung kabutihan mo, yung iyong pag-ibig sa amin. Hindi lahat ng panahon naaalala namin na mabuti ka, hindi sa lahat ng oras naaalala po namin na kumikilos ka, na meron ka ng ginawa sa aming buhay. Kaya dalangin po namin, Lord, always remind us, Lord God, that we are not worthy, Panginoon, dun sa goodness, sa grace na ibinibigay mo sa amin, so that lagi po namin makita na ikaw ay napakabuting Diyos sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Diyos, sa bawat isa po, Panginoon, nakapakinig ng iyong salita. Hayaan niyo po mailagay sa pinakamatabang parte ng aming mga puso, at Lord, turuan niyo po kaming ma-appreciate, maalala, Panginoon, magampanan yung aming purpose, magkaroon pa ng malawak na vision and dream sa paglilingkod, and Lord, makapag-respond kami ng ayos sa iyo sa pamamagitan ng iyong grasya at sa pamamagitan ng tulong ng banal mong Espiritu Santo. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa, and God bless us all po.